Matthew 4:17, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Ang pamagat ng ating pag-aaral, ang walang kamatayang, "Be born again, repent, for the nth time." At ang ating dalangin, bigyan tayo ng Panginoon ng new and fresh insights sa asak ng topic na ito. Panginoon, salamat po dahil kayo ang aming sinasamba. Salamat sa kalayaan. Kayo na Ama at Diyos ng Panginoong Hesus, kayo ang aming tinatawagan, pinagbubunyi, itinatanghal. Magliwanag po kayo sa aming kalagitnaan. Kalooban niyo ang aming maarok, maunawa, at ang katotohanan niyo ang aming ipamuhay. Kayo, Ama, ang siyang maging tagapagsalita, tagapagturo. Gamitin niyo lamang ang inyong hamak na lingkod, ngunit ang inyong kadakilaan ang nais naming matunghayan. Teach us, lead us, liberate us by your truth. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Be born again and see the kingdom of God. Related yung dalawang bagay na yan, napakahalaga. John 3:1-5, Jesus replied, "No one can see the kingdom of God unless they are born again." And another translation says it more clearly, "unless they are born from above." By God's act. Sa kilos, sa tulong, sa gawa ng Diyos. No one can see the kingdom of God unless something in and about them changes drastically, unless something very basic to them gets recreated. So itong pagiging born again, hindi lang one-time, big-time prayer, tulad ng nangyayari madalas. Parang, o sige, repeat after me, pray this sinner's prayer, pray the acceptance prayer, and voila, born again ka na, tapos na ang lahat. Napakahalaga ng sinner's prayer, napakahalaga ng acceptance prayer, but it's not the end, it's only the beginning. Dapat mula doon mag-grow ang ating pangunawa kung ano ang ibig sabihin ng born again. Do not let this prayer make anyone think na yun na ang lahat-lahat. Na yumuko ka, tanggapin mo ang Panginoong Jesus, tapos pagdilat mo, sabi niya, okay, now, kasunod, tatanggapin mo ang mga Pharisees, tatanggapin mo ang lahat ng laws of Israel, tatanggapin mo ang lahat ng bawal, bakit mo pa tinanggap si Jesus na tagapagligtas? Doon ka nga inililigtas ni Jesus. Kaya dapat maintindihan kung anong kasunod ng prayer na yan kung anong kasunod ng sinasabi mong, tinanggap ko ang Panginoon, nakilala ko ang Panginoon. Talaga bang ang Panginoon ang kasunod na ipapakilala o ang mga Pharisees? Pag-ahari na naman ng mga teachers of the law, naging parang introduction lang si Jesus. Sino ba talaga ang tinatanggap at dapat tanggapin sa sinasabing prayer of acceptance na yan? Luke 17:20-21, being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God is not something that can be observed. Nor will people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is within you." Wala doon, wala dito, wala sa malayo, wala sa malapit, nasa iyong kalooban, nasa loob mo, within you. Hindi mo makikita, pero mararamdaman mo kung nandun. This teaching is very revolutionary, very deconstructive, and very reconstructive also. Because for the Jews, the kingdom of God was something that would happen to be seen by their eyes, to be heard by their ears. Nakikita, nahihipo, mangyayari. May darating silang inaantay na political messiah na magpapalaya sa kanila mula sa lahat ng foreign oppressors. May inaabangan silang religious event. Tapos iniisip nila yung kingdom of God nandun sa loob ng templo, doon naghahari ang Diyos. Tapos sabi ni Jesus, no, the kingdom of God is inside you. Sanay na lang tayong marinig yan, kaya parang hindi na natin nararamdaman yung shock ng original hearers. Para marinig nila that the kingdom of God is in them, wala doon sa loob ng templong bato, wala sa bundok ng Moriah, wala sa bundok ng Zion, wala sa bundok na kung ano-ano, wala sa mga pilgrimage places, wala sa mga holy places, kundi nasa kalooban nila.
Kinalog ni Jesus ang buong religious system ng Israel nung nagturo siya. So kung talagang makikinig kayo kay Jesus, kahit ngayon, expect na makalog. Kung ang nakasanayan natin ay yung nakasanayan din ng mga Israelites. Jesus was saying, we cannot enter this kingdom of God inside us unless magbago ang ating pananaw, ang ating attitude about God and about ourselves. This is what being born again is all about. To be born again with a new mind, a new mindset, a new set of knowledge and beliefs based on that knowledge. Kailangang mabago ang ating pananaw tungkol sa ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa, at sa ating sarili para tayo mapagharian ng Diyos. Mas malinaw siguro pag sinabi natin paghahari ng Diyos kaysa kaharian ng Diyos. Kasi pag iniisip mo kaharian, mayroong mga pader, may mga boundary, may mga tore, pero ganun din ang kahulugan ng paghahari. Ang paghahari ng Diyos ay nasa kalooban mo, wala sa labas. So pag sinabi mong born again ka, naghahari na ba talaga sa kalooban mo si Jesus? Ang mga katuruan niya, yun na ba talaga ang iyong ipinamumuhay o isa lang sa mga ipinamumuhay mo kasama ng ibang mga katuruan ng kung sino-sino pa rin? So hindi ka na born again, nagkaroon ka lang ng konting makeover, pero kailangan a total transformation of the mind, of the attitude. Tapos siya namang repent. Paulit-ulit yan. A very abused word. Yung makakakita ka sa kalye na may mga karatula, repent, tapos tinatakot ka ganyan, ay mga nakakatakot na mga eksena, mga drawing, mga pangitain. But repent, really, is a translation of the Greek metanoia, which means to change minds, to change directions, to be born again. Actually, ang repent and be born again, magkamukha lang yan. Iisa lang yung ideya. Iba lang yung attack. Iba lang yung angle. The original Greek metanoia, which is translated to repent in English, magsisi sa Tagalog, does that mean really to feel sorry for, to turn from, and to make penance for sin? Hindi natin sinasabing don't be sorry for sin or don't turn from sin. Ang sinasabi, yung word na repentance ni Jesus, hindi yan ang tinutukoy. Na malungkot ka, magluksa ka, parusahan mo ang iyong sarili, magbayad ka sa iyong mga kasalanan. That's not what Jesus meant when He said the word repent. Ang ibig niya rin sabihin, katulad ng sinasabi niya sa born again, magbagong loob. Magbago ka ng direksyon ng utak. Magbago ka ng pananaw. Kailangan ipanganak na muli ang utak mo mula sa kanyang pagkakapanganak sa mga kung ano-anong mali-maling katuruan. Kasi, pag ang laging ibig sabihin pa rin sa'yo ng repent is to feel sorry for sin, lagi ka na mga nagkakasala. Kung susukatin mo ang sarili mo by the law, araw-araw nagkakasala ka, di araw-araw magre-repent ka, di araw-araw sorry ka, nasa yung kingdom of God doon na peace, na joy, na kasiyahan. Kung araw-araw lagi ang magpe-penance, magbabayad sa mga kasalanan, magpe-penitensya ka, magmumulta ka, magbabayad ka, nasa yung pahinga na sinasabi ni Jesus. Kaya hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus sa word na repent. The context of Jesus' repent is to change your mind, your thought, your belief, even your emotions and feelings about God and yourself. Pag naisip niyo ang Diyos, anong nararamdaman niyo? Takot o kapahingahan? Takot sa parusa? Kasi pagka ang utak mo nakababad sa law, lagi kang may kasalanan. Pag naisip mo yung Diyos, ang iniisip mo ay parusa. Nasaan yung pahinga? Pag laging laman ng utak mo ay makasalanan ako, dapat ako magbayad, dapat ako mag-sacrifice, dapat ako magtiis, tanggapin ko lahat ang mga palo sa akin ng langit. Nasaan yung rest doon? Kaya hindi talaga yun ang ibig sabihin ng repent. But to change your mind about God. Na hindi katulad ng isinaksak ng religion sa utak mo ang tunay na Diyos. Hindi siya dapat katakutan o dapat siya igalang. Hindi siya dapat na isiping magpaparusa lang dahil ang Diyos ay mapagmahal, mapagtanggap, mapagkalinga sa pagpapakilala ni Jesus sa kanyang Ama at sa ating Ama.
Dapat nating makilala muli ang Diyos sa pagpapakilala ni Jesus, hindi sa pagpapakilala ng Jewish teachers of the law and Pharisees. Kasi ang Diyos na ipinakilala nila sa 1,000 taon ng kanilang kasaysayan ay Diyos na laging galit, laging nagpaparusa, laging namamalo. Napakahirap na bigyan ng kasiyahan, magagalitin. Tapos mamaya biglang hindi galit, mamaya galit. Parang napakahirap mong timplahin. Kaya isinugo si Jesus para ipakilala ang tunay tungkol sa Ama. Kasi kung alam na ng tao ang tunay at totoo, bakit pa darating si Jesus para ipakilala ang Ama? Sabi, He is the image of the invisible God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. Kung dati nang living in bodily form doon sa temple at sa mga teachers of the law and Pharisees, ba't pa kailangan maging redundant at ipadala si Jesus para ulitin lang ang dating tama na? Dumating si Jesus para itama ang mali, ituwid ang liko, liwanagan ang madilim. Kaya dapat maborn again ang utak as Jesus tells us. Kailangan mag-repent as Jesus teaches us. Palitan ang image ng Diyos sa iyong utak. At pag pinalitan ang image ng Diyos sa iyong utak, kakambal nun, mapapalit din ang self-image mo. Because you will now start to look at yourself as the God of love, the Father of Jesus, looks at you. Not measured by the harsh laws of Judaism. So yung repent ni Jesus, Jesus says repent, means change your mind to, so you can receive Jesus and the kingship of God. So you could be one with Jesus and with God, so you can have the kingdom of God inside you, so you can have God reign in your heart and mind, so you can be yourself the realm of God. Na ikaw mismo ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian niya, yung puso mo. Ang nagahari, siya. So repent means to change your mind so you can have eternal life as you receive and become one with Jesus. Dapat itong paulit-ulitin kasi lahat ng ating ginagawa, pinaniniwalaan araw-araw, nakasalalay kung na-born again na ba tayo, nag-repent na ba tayo sa dati nating ideya tungkol sa Diyos. Matthew 18:3, and He said, truly I tell you, unless you change, and of course, change your mind, you repent, you be born again, and become like little children, childlike, pure and trusting, you will never enter the kingdom of heaven. You will never have God reign in your heart. You will never have rest and peace. Remember, mga kapatid, pagka meron na pinag-usapan na kingdom of heaven, kingdom of God, kakambal nun, rest, peace, love, contentment, happiness. Kasi yun ang bunga ng tunay na paghahari ng Diyos sa ating puso. Hindi mo pwedeng sabihin na, I have received Jesus, I am now the kingdom of God. Pagkatapos, ang laman ng puso mo laging takot, galit, nervyos, guilt, hindi yun restful. Hindi ganun ang climate sa kingdom of God. So pag sinabing, your heart is the kingdom of God, the kingdom of God is in you, ibig sabihin ang talagang nagahari doon, ay tahimik ang loob mo. Payapa ka. Hindi puro takot. Pamisa-minsan, dinadapuan ka ng takot, ng nervyos, pero ang tatboy agad dahil naaalala mong, I am the kingdom of God. Dapat ang nagahari sa akin ay kapayapaan, katahimikan. Pero paano kung ang nagahari ay gulo, takot? That's why you must be born again. In your mind, in your heart. That's why you must repent. You must change your thoughts and attitude about God. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. And do not conform to the way the world thinks about God. Do not conform with Phariseeism, the way the Pharisees like you to think of God. But be transformed by the renewing of your mind. Ano daw bang tunay na nakakapagpabago? Hindi paglipat ng church o religion. Kasi maraming nagpalipat-lipat, impacting pa rin. Maraming nagpalipat-lipat na, gulo pa rin, stressed pa rin, punong-puno pa rin ng mga takot. So, hindi sa paglilipat ng religion yan, hindi sa pagpapalit ng religion, hindi sa pagpapalit ng membership, hindi sa pagpapalit-palit ng form ng baptism, kasi nagawa na lahat, kulang na lang, turo ka na rin siya ng tubig para kumpleto na yung baptism niya. Pero, gano'n pa rin yung ugali. Nabubuhay pa rin sa nervyos at takot. Kasi, what transforms you is the renewing of your mind.
pagbabago ng isip, ng loob. Pagre-repent, pagbabago. Pagiging born again, pagkakaroon ng bagong pananaw. Kailangan natin maging makulit tungkol dyan kasi ang tagal nang alam ng mga tao yung word na born again, repent, pero hindi tumatalab. Hindi pa rin kingdom of God yung puso. Kasi hindi talaga naiintindihan kung anong ibig sabihin, what it means to be born again and to repent. Sa pagpapatuloy ng verse, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. In other words, you will see, receive, experience the kingdom of God, which means you will feel the love. Kailangan mo na daw magbago ng isip. John 3, For God so loved the world that He gave His one and only Son, ibig sabihin, walang ibang son, siya lang, that whoever believes in Him, not in anyone else, whoever repents or changes his or her mind from believing in someone or something else to believing in Jesus, shall not perish, but have eternal life. Whoever believes in Him, meaning in His teaching, which is love and grace, is not condemned, and may not condemned by the law. Pag naniniwala ka kay Jesus, you're above the law. Hindi ka pwedeng abutin kasi naniniwala ka sa grace, which is above the law. Kaya dapat malinaw to kasi yung iba naniniwala sa grace pag Martes, pag Miyerkules, law na naman, pagka Huwebes, law and grace, hindi mo maintindihan, kaya lito. You are not condemned, but whoever does not believe, meaning in love and grace, but keeps on believing in the law and judgment, whoever does not believe stands condemned already. Or they stand condemned, they simply remain condemned because they have already been condemned when they subscribe to the law. Tapos ngayon, patuloy silang naniniwala, hindi na sila kailangang i-condemn. Dati nang condemned. Because they have not believed in the name and teaching of God's one and only Son. And you know why people who believe in the law stands condemned? Because their conscience condemns them. Kung anong pinaniniwalaan mo, yung naghahari sa iyong utak. Kung naniniwala ka sa law, sa judgment, di yun nanghahari sa iyong utak. You always stand condemned. And you condemn yourself. Your conscience condemns yourself. Kaya hindi mo malalayuan yung ganong feeling. Bit-bit mo yun kahit saan. Kasi nasa loob ng utak. Kaya sabi ni Jesus, kailangan maborn again yung utak na yan. To see the kingdom of God, to receive eternal life, to enjoy rest and peace, repent, change your mind about yourself. What do you change your mind about? That you are dust, fallen, and wretched. Ito ang brainwashing, pampagilty, pang-torture ng law-based religiosity na laman ng isip ng maraming tao. Nasagabal sa pag-unawa at pagtanggap ng kingdom of God, which means pagtanggap ng peace, rest, salvation from the law and judgment. At ito ang itinuwid ni Jesus. Ganyan lagi ang mga tao. Ito yung mag-uumpisa ng dasal. Diyos ko, marumi po ako, masama ako, di ako karapat-dapat na lumapit sa inyo. Sige po, patamaan niyo ako ng kidlat, ipakain niyo ako sa lupa, akyatin ako ng mga bulate at mga lamok, dahil ako po yung masama, walang hiya po ako, wala ako kakwenta-kwenta. Sabi ni Jesus, hello, sinayang mo yung dugo kong hinuga sa iyo, ganyan pa ang drama mo hanggang ngayon. Inari ka ng ganap. Tinanggap ka na dahil naniniwala ka kay Jesus, ginawa ka ng malinis, hindi dahil ang linis-linis mo by the law, kundi grasya ng Diyos ang nilinis ka, tapos ganyan pa rin ang peg mo. Hindi mo naiintindihan kung paano maborn again. Pharisaic and law-based religiosity thrives in the culture and industry of sin and penance. Kaya majority of traditional religions, gusto ka laging usigin, gusto ka laging paalalahanan ng sin. Kasi, you will pay penance. Donate ka ng donate, bayad ka ng bayad, lingkod ka ng lingkod, nagpapakaaba ka, para ka makabayad-bayad. Kaya ang pangtuwid ni Jesus, have faith in and receive Jesus. Receive God's love and grace,
forgiveness and restoration, salvation from judgment, and from Pharisaic mentality. Pag lagi ang iniisip mo, uy, makasalanan yung kapwa ko, makasalanan, di ba kasalanan yon? Pharisaic mentality yan eh. Yung lagi ang laman ng utak mo sin, wala ka na nakita kundi sin, natatakpan yung grace and love of God. At ang napakahalaga, kaya tayo nililigtas ni Jesus so we can return to the image of God. Nalimutan na ba ng marami that we were created in God's image? Pag nananalamin ka, anong nakikita mo? Mga sungay, kaliskis, mga itim na pakpak. O nakikita mo ang imahe ng Diyos through Jesus. Genesis 1:26, then Elohim, or God, said, let us make humans in our image, in our likeness. Let them rule creation. Ang taas ng pagkakagawa ng Diyos. We were created in God's image. We were created to rule creation. Then what happened along the way? So yan ang mahalaga. Return to the image of God from being and staying fallen, sinful, and wretched in your own eyes. Because all those were deleted by Jesus when He died on the cross and resurrected for you and me. Dinilit na yan ni Jesus. Kumbaga, tanggalin mo na yan sa program mo. Hindi ibig sabihin, mag-aabuso ka, gagawin mo lahat ng kabalbalan. Kasi hindi naman gano'n ang ibig sabihin ng nagahari ang Diyos sa iyo. Pero ang ibig sabihin lang, for all the things that you condemn yourself and others, think, you have been freed from this, you have been cleansed, washed by the blood of Jesus, and you now stand as righteous, not because you really are by the law, but because God thinks of you and considers you as righteous. Kaya grace eh. So repent from the mentality of and feeling fallen, sinful, and wretched, guilty, and afraid. Kasi ibig sabihin, hindi ka pa na-born again pag yung paanlaman ng utak mo. The law blinds people from seeing this. Alam niyo ba kung bakit hindi yan nakikita ng mga tao, yung grace? Hindi nila maintindihan. Nabubulag sila tuwing binabasa nila ang law. Tuwing iniisip nila ang law, yun ang nananaig. Sabi ng 2 Corinthians 3:15-17, even to this day, when Moses is read, when the law is read, when the law is declared, a veil covers their eyes. Nabubulag sila. But whenever anyone turns to the Lord, the born again, nagre-repent, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So pagka walang freedom, lagi kang takot, alam mong, hindi si Lord ang namamayani doon. Hindi yan kingdom of God. Kasi kingdom yan ng Pharisees na puro law. Puro bawal, puro parusa, puro panakot. Namnamin nyo yung verse na yan, 2 Corinthians 3:15-17. When you subscribe to the law, you are blinded by the law. Meron siyang sariling power. Pagka sa kanya ka mahilig, talagang paghaharian ka niya. At di mo mauunawa kahit basahin, ipaliwanag sa'yo yung ibig sabihin ng love and grace. Ipipilit mo pa rin. Dapat may law, dapat may parusa. Sa lagay, gano'n na lang. Blind pa yon. Hindi pa naiintindihan. Now, Jesus was sent to save people into being born again back to the noble image of God. But Pharisainess keeps you stuck in the image of sin, wretchedness, guilt, and fear. That's why you have to be born again. You have to change your mind. You have to repent from this old thinking into the new thinking about God's grace. Galatians 4:4-5, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law. Ang linaw naman eh. To redeem the Jews and all others who got placed under the Mosaic law. Jesus was born under the law is not to continue to remain under the law. Tulad ng ipinipilit ng iba, kita nyo si Jesus under the law then. No, He was born under the law to redeem those under the law. Ipinanganak siya sa ilalim ng batas para mahakot niya palabas yung mga nakakadena sa batas. That we might receive adoption to sonship. So through faith in Jesus, you are taken from the sonship to
to the devil? Si Jesus ang may sabi nun, and you are taken into sonship, daughtership, if you might, of God. John 8:41-44. Nagtatalo yung mga Jews tsaka si Jesus kung sino ang tunay na ama nito mga Jews na to. Kasi inaaway nila si Jesus, nagtuturo ng grace, nagtuturo ng love. No. Ayaw nilang tanggapin. Sabi ni Jesus, you are doing the works of your own father. Ha? Iba ang father ng mga Jews sa father ni Jesus? Sabi niya, your own, not mine. The only father we have is God Himself. Sabi ng mga Jews, sabi ni Jesus, guni-gunin nyo lang yan. If God were your father, you would love me. Why is my language of love, of grace, not clear to you? Because you are unable to hear what I say. And you know why you are unable to hear what I say? Because you belong to your father, the devil. Si Jesus ang may sabi noon, kung gusto niyong awayin, kapag-away ko kay Jesus. Sabi niya, alam niyo kayo, ang tunay na ama niyo, ang diablo, kaya ganyan kayo eh. Imagine hearing that from Jesus. And all along, yung mga Hudyo are very proud of themselves and say, we are the children of God. Our God is God Himself. Kita niyo yung sabi, our Father is God Himself. Walang iba. Sabi ni Jesus, no. Your Father is the devil. Kaya kayo ganyan. Pakaisipin niyo yung sinabi ni Jesus. Mabuti na lang siya, may sabit, hindi ako. Kung ako yan, baka mamaya, hindi nyo na ako ilibre ng turon. Tatampo na kayo sa akin. Si Jesus ang may sabi. Kaya isipin nating mabuti yun. At sabi, pag binabasa si Moses, tinatakpan ng mata nyo para hindi nyo makita si Jesus. Gumising. Kailangan mag-repent. So Jesus redeems those under the law that we might become children of God again, that we might return to the image of God. To repent is to follow Jesus in His loving restoration work, to bring people back to the image of God that got lost, that got dimmed by judgmental and punitive religiosity. Pagka kasi lumaki ka sa judgmental at mapagparusang relihiyon, kailangan mong ma-born again. Kailangan mong mag-repent. Kasi yung utak mo nandun. Kailangan ma-born again yung utak at lumipat sa bakuran ng Diyos. The Jewish priests, the teachers of the law and Pharisees, developed and industrialized the religion of sin and punishment. Sadly, a lot of it minana ng mga Christians. Minana. Kaya dapat salain. Kaya meron tayong Jesus filter. Salain mo nga lahat yung pinaniniwalaan mo kay Jesus kasi dumating si Jesus para salain yan. Tapos ngayon lululunin mo uli. Ba't pa siya dumating? Di sayang naman yung hirap niya at sakripisyo. Huwag sasayangin ang sakripisyo ni Jesus. Kailangan yung nireject ni Jesus, reject yan na natin. Kailangan yung sinabi ni Jesus na itong gawin nyo, yun ang gawin natin. Huwag sayangin ang napakahalagang sakripisyo ni Jesus. Pag tinanggap si Jesus, hindi lang tinatanggap kita Jesus, dapat tinatanggap ko ang teaching ni Jesus. At kung sinasabi ng teaching niya na tanggalin mo na yan sa mga Pharisees yan, sa teachers of the law, huwag ka na mag-atubili. Kasi tinanggap mo nga siyang Lord and Savior. Savior from what? From the law and the judgment that the law brings. So, Jesus brings people back to being and functioning children of God, complete with the restored image of the divine in us, brought about by true repentance, to change from mentality X to mentality Y, from the law to grace, from judgment to love. Jesus restores God's image, including God-given creative powers in humans who believe in and receive Him, who repent and change their minds about God and themselves. Can you imagine what it means na ibalik ka ni Jesus sa image of God? Created in the divine image of God with divine prerogatives to rule. God sends Jesus to save and restore people from the distortion of the image of God in them. Yung kasing imahe ng Diyos na ibinigay sa atin na distort ng paghahamak sa sarili, paghahamak ng iba, ng non-stop libong taon na judgment,
mga paninisi, pananakot, nasira yung image na yun. At yun ang gustong i-restore ni Jesus. Designed to be like God, humans had lost the spark of the divine, the eternal in them, because of sin being made sinful by the law, because of constant condemnation, non-stop conditioning to think, behave, and fear as cursed. Yung isinumpa ka, hindi na makagraduate yung mga tao doon sa sumpaan na nangyari sa Genesis. Kaya nga ipinadala si Jesus para hanguin tayo sa mga sumpa na yan. So bakit ka lagi pa dyan maglulublob? Sayang ang sakripisyo ni Jesus. Romans 8:2, through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So why insist in looking and playing dead? We are alive in Jesus, restored, saved, made whole again. Designed to be like God, humans had been reduced to becoming religious servants and supplicants, ever guilty and afraid. Hindi naman yun ang kalooban ng Diyos from the beginning. People were diminished into overdependence on religion incorporated that opportunistically stood strategically in the gap. Ang mga tao kasi naging overdependent on religion, on religious intercessors. Yan ang nangyari sa mga tao. Exodus 20, for instance, 18 to 20. Ang aga-aga pa sa history. All the people heard the thunder and saw the lightning. They heard the blast of the ram's horn, and saw the mountain covered with smoke. So they shook with fear and stood at a distance. Then they said to Moses, "You speak to us and we'll listen, but don't let Elohim or God speak to us or we'll die." Thus was born the ministry of intercessors. Lumayo ang tao sa Diyos sa takot. Naging overdependent ang mga tao sa professional religious practitioners. Kaya sabi sa Hebrews 10:11, day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. Useless. Naging overdependent ang mga tao on fruitless and useless but very costly religion. Nahututan na ang mga tao ng lahat ng mga offering nila, lahat ng mga handog. Pero sabi, wala namang silbi yung ginagawa ng priest na yan. It does not cleanse people of sin. It does not take away sin. It is Jesus that takes away sin. Hindi mga abracadabra, hindi mga ritual, hindi mga ginagawa ng mga relihiyon. Now, Jesus saves from all this. Kaya sabi nga ni Jesus, kahit sa prayer, pray alone in your room. Huwag ka na laging padomina dyan sa mga religious leaders na yan. Pati pagpapray mo, nakalista sa bulletin board. Kinontrol na lahat, pati prayer mo. Sabi ni Jesus, you want to pray, go to your room. Close the door para wala makasunod sa iyo ng mga religious leaders. And pray alone with your Father. Pag inaral niyo si Jesus, ang dami niyang itinuturo, be free from all of this religious abracadabra. Develop a very personal correspondence with God. Unlike the other high priests, Jesus does not need to offer sacrifices day after day. He sacrificed for their sins once for all when He offered Himself. So hindi na lang paulit-ulit. Minsan lang. Minsan mong tinanggap na tagapagligtas, ligtas ka na forever. Tigilan mo na kauulit. May baka expired na kasi. Ano yan? Gamot. Nakipag-usap ka na, nakipagtipan ka na. Tapos, mamuhay ka na ng maayos. Believe in, receive Jesus and His saving work and teachings, and be saved from the law, from judgment by the law, from guilt and fear, from mental and emotional suffering.
Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. From what? From the law, from judgment by the law, from guilt and fear, from mental and emotional suffering. Jesus leads us to rediscover the image and power of God in us. Internalize what that means. Hindi ka lang iniligtas mula sa kapahamakan, mula sa judgment, ibinabalik ka doon sa original status, created in God's image. Ito ang lifelong project na dapat laging nag-grow tayo. Mark 11:22-23, have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, it will be done to them. Sinabi ba ni Jesus, gusto mong lumipat yung bundok? Tumawag ka ng mga prayer intercessors. Magpa-pray ka kay ganito at kay ganyan. Sabi niya, no, you do it yourself. Sabihin mo sa bundok, utusan mo siya. Uutusan ko po ang bundok? Hindi ba, created ka nga in God's image. Ibig sabihin, there is that God particle in you. May power in you, may power in your word, may power in your faith. Why are you behaving like a slave? Why are you behaving like a fallen, rotten slave? Samantalang hinango ka na ni Jesus, ibinalik ka na sa image that was lost, you were born again, you repented, sabi niya, utusan mo yung bundok. Baka naman lahat ng bundok sa paligid ay magkalipat-lipat dahil inutusan nyo mamaya. Pero why not? Ang point is, sabi ni Jesus, siyempre yung bundok na yun maraming kahulugan pag in-interpret natin yung metaphor. Ang ibig sabihin lang, huwag kayong padasal ng padasal. Hindi rin kayo laging dasal ng dasal. Kumilos kayo. Bilang mga anak ng Diyos, meron kayong ganong kapangyarihan. This is what being born again, into finding again ang nawawalang sarili, into being a child of God again, is all about. People of power. Hindi mga defeated. Faith in God means doing God acts. Sabi ni Jesus, naniniwala ka pala sa Diyos. May pananalig ka. Pues gamitin mo yung kapangyarihan na yun. Ikaw na mismo, utusan mo yung bundok. Not just praying with words, not just asking intercessors to pray for you, which is religion doing to perfection. Yung hindi ka na magpe-pray, lagi ka nagpapapray sa kanila because it empowers religion. It empowers the intercessors. Yung it empowers the people over you. But hindi ikaw na lang ang gumawa. Diretso na yan sa Diyos. Faith in God is doing God acts. So do it. But commanding the mountain and making things happen yourself is what Jesus is saying. Because you were in God's image, you were created as ruler. Sabi niya, so that they will rule. God sends Jesus to save people from disempowerment. Disempowerment by sin and separation from God na lagi ng peg ng religion. Because the weaker you become, the stronger religion becomes. Kasi umaasa ka eh. John 1:12-13, but to all who believed in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Anong kahulugan? That you were given the right to become children of God. They are reborn. Yeah, born again. 2 Corinthians 5:17, anyone who belongs to Christ has become a new person, meaning a new mind, a new thought, a new feeling. The old life is gone. A new life has begun. At pag in-apply mo to, na ibig sabihin, pag new person ka na, hindi ka na magkakaroon ng sin against the law, mabibigo ka. Kasi hindi yun ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na new person ka na, magiging perfectly obedient ka na to the law. Inalis na nga yung law eh. Habang yun ang ginagawa mong standard, new person ka na, bakit natatakot ka pa rin? Parang hindi yata yan ang ibig sabihin ng verse, sister. Diba?
Yung born again ka na, bakit meron ka pa rin nervous? Bakit ganyan ka pa rin? Ba't ganun? Ba't nagagalit ka pa rin? Hindi yan ang ibig sabihin nung naging bago ako. Ibig sabihin, nagiging bago ang aking pananaw. Hindi ibig sabihin, masusunod ko lahat yung law na yan. Tinanggal nga para dahil hindi mo masunod. Tapos ngayon, ilalagay mo na naman ako, ibabalik mo na naman ako doon. Hindi lagi tayong failure. Sabi naman ng religion, maganda nga lagi kayong failure para lagi kayong nagpapapray. Para lagi kayo nagpapa-counsel at donate kayo ng donate. Jesus teaches people to go back to God, to welcome God, the kingdom of God, back into their hearts. Kaya sa Luke 17:21, the kingdom of God is already among you, in your grasp, abot kamay, within you. Jesus teaches people to let God rule in their hearts and minds. Paulit-ulit. Baka mamaya, nung una kong sinabi, nagte-text kayo sa loob ng bag, at least ulitin ko na naman para maka-ready na kayo makinig ngayon. Romans 8:5-6, the mind governed by the Spirit is life and peace. Jesus teaches people to regain the image of God that was lost because of sin by deleting sin, by deleting the law. That's why Jesus has set us free from the law. Colossians 3:10, put on the new self, which is being renewed in the knowledge, in the image of its Creator. Yan ang ating lifelong mission and project, to put on the new self, the new mind, the new thought, na pa-conform sa mind and thought of Jesus. 2 Corinthians 3:18, and we all are being transformed into His image with ever-increasing glory. Yun ang dapat kung gusto mong sukatin ang sarili mo, magsukat ka every now and then, kung mas nagiging kamukha na ba tayo ni Jesus mag-isip at kumilos. Jesus teaches people to be one with Him and with the Father. John 14:20, on that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Anong kahulugan ng circular movement na yon? I am in my Father, the Father is in me, and I am in you. Ibig sabihin, the Father who is in me is also in you because I am in you. That is why in Jesus you have eternal life. You will not and cannot die. Because how can Jesus in you die with you? And how can the Father who is in Jesus, who is in us, die with us? So tayo, merong eternal life. Yun ang antisipo. John 11:25-26, Jesus said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Kasi nga, Jesus is in us, the Father is in Jesus, therefore the Father is in us. How can we die? Ang daming nangyayari pag tinanggap mo si Jesus Pag naniwala ka sa Kanya. May mga instant nangyayari, tulad doon nagkakaroon ka ng eternal life. Pero meron naman lifelong project. Like yung patuloy mong iniiba yung paraan ng pag-iisip mo at isinusod mo sa takbo ng isip ni Jesus. Jesus teaches people to be like God again, to act as children of God. 1 Peter 1:3-5, His divine power has given us everything we need for a godly life, meaning for living in the image of God, that you may participate in the divine nature. Hindi ka lang audience sa divinity ni Jesus, sa divinity ng Ama. You participate in the divine nature. You partake of God's power, of God's prerogative, because you are a child of God. At ayaw ng religion na maintindihan natin yan kasi mas magiging independent tayo from religious officers. Pero you have to participate in the divine nature. Yan ang sabi ni Jesus, don't ask me. You tell the mountain yourself. Anak ka ng Diyos, di ba? Merong divine particle in you. You were created in God's image. You tell the mountain to move. And if you have faith, and if you believe in that, the mountain will obey you. As created in God's image, believers can do what Jesus did and does.
Huwag niyo laging utusan si Jesus. Huwag niyo laging utusan ng mga intercessors. Dahil binigyan tayo ng ganong prerogative. Sabi nga ni Jesus sa John 14:12, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this. So are you actually doing the works of Jesus? And even more? O lagi ka na lang paligtas ng paligtas, hingi ng hingi, utos ng utos? Matthew, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Ang kinin mo, ipag-pray mo, at kung gusto mo, i-quantum mo. Ibang usapin na yan sa ibang araw na yung quantum. Jesus reawakens our spirit so we can develop and function as beings created in God's image. Kaya sabi ng Colossians 3:10, put on the new self, not the old one, which is being renewed in the knowledge, in the image of its Creator. 1 Corinthians 15:49, just as we have borne the image of the earthly man, meaning Adam, so shall we bear the image of the heavenly man, Jesus. Past na yung image ni Adam sa atin. Ang present and future, yung image ni Jesus. Pangatawanan na yan. Live in it. By faith, some people actually did God acts. At hindi ko kayo pupurgahin sa dami ng example. Konting-konti lang. At mag-research sa kayo ng iba. Acts 9:36-43. Turning toward the dead woman, Peter said, Tabitha, get up. She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. Inutusan ni Jesus si Tabitha na dead na, bumango ka nga dyan. Sino sa inyo ang pupunta sa lamay mamaya? Baka may binabala kayo. Pero huwag nyo itong biru-biruin lang, kasi nangyari talaga. Si Pedro, nakapagbabango ng patay. Ano pinagkaiba ni Pedro sa inyo at sa akin? Pareho lang. Kasi tumanggap din siya kay Jesus, naniwala siya. Sa una, marami din siya mga failures tulad natin. Pero nangyari yon. Wala ba kayong ambisyon na gumising ng patay? Lalo kung biyanan nyo. Ano kaya ang gagawin nyo? Baka lagi yung pang hilibing na agad. Depende yan kung ano naman ang puso mo. Acts 20:7-12. Eutychus fell to the ground from the third story and was picked up dead. Paul went down, threw himself on the young man and put his arms around him. Sabi niya, don't be alarmed. Buhay yan. The people took the young man home alive and were greatly comforted. Anong pinakaiba ni Paul sa inyo at sa akin? Pareho lang from nothing to something because of Jesus. Ngayon, huwag naman kayo magsermon ng ubod ng haba na yung nakikinig nahulog na tuloy sa bintana sa tagal ng sermon. Pero namatay, binuhay. Huwag niyong tingnan itong mga karakter na to na malayo mga karakter na pang pelikula lang. Kasi sila ay tayo rin. Iisa ang Diyos natin. Iisa ang tagapagligtas. Matthew 10:1, Jesus called His 12 disciples to Him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. May tatawag, Pastor, meron po kaming kasama dito parang napoposes. Pwede po kayong pumunta, palayasin nyo yung demonyo. Ba't di mo gawin? Ay, katakot naman po. Bakit? Yung Diyos ko, ba't Diyos mo magkaiba? Yan ang sinasabi. Palitan mo na yung image mo na taluna, na mahina. Because Jesus says, what I did, you can do. Greater pa magagawa nyo. Jesus wills that we do disciple acts. Not to be just supplicants, praying all the time. Wala namang masama sa mag-pray, pero wala ka ng oras na gumawa eh. Inubos mo na kada dasal. Matthew 14:28-30, then Peter got out of the boat